Kahapon ng umaga, tumawag sa akin ang anak kong si Ryan, basag ang boses sa taranta. Ma, bakit lahat ng card declined? Hindi namin mabayaran ni Mama-in-law yung lunch namin sa restaurant. Pinagtatawanan na kami ng mga tao. Ang desperasyon niya ay nagdulot sa akin ng isang kasiyahang hindi ko akalaing mararamdaman ko para sa sarili kong anak. Pero para maintindihan kung bakit ako umabot sa puntong ito, kailangan kong ikwento kung anong nangyari noong gabi bago iyon, noong nagpasya ang manugang kong si Dana na ipahiya ako sa harap ng buong pamilya. 68 taong gulang na ako at sa mga nakalipas na taon, mula noong nabiyuda ako, naging personal na ATM ako ng anak ko at ng asawa niya. Bawat kapritsyo, bawat luho, bawat hindi kinakailangang gastos ay galing sa ipon ko. Pero kahapon, habang nagsiserve ako ng kape sa sarili kong bahay, lumingon si Dana sa mga kaibigan niyang bumisita at binitiwan ang mga salitang babago sa lahat magpakailanman. Yang matandang yan, magaling lang yan sa pagbabayad ng mga bill natin. Ang anak kong si Ryan, imbes na ipagtanggol ako, ay humagalpak ng tawa na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Nakatayo lang ako roon, hawak ang pitsel ng kape, pinapanood silang pagtawanan ako sa sarili kong sala. Nanginginig ang mga kamay ko pero hindi sa lungkot. Nanginginig ito sa isang malamig na galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Dahil sa sandaling iyon, may naintindihan akong matagal ko nang itinatanggi. Para sa kanila, hindi ako isang ina, hindi ako isang biyenan, hindi man lang ako isang tao, isa lang akong bank account na may mga paa. Sa loob ng 10 taon, ako ang kanilang kaligtasan sa pinansyal. Noong nawalan ng trabaho si Ryan, ako ang nagbayad ng upa niya sa loob ng 8 buwan. $800 kada buwan na kinuha mula sa pensyon ko nang hindi man lang siya kumikilos para maghanap ng totoong trabaho. Noong gustong palitan ni Dana ang buong wardrobe niya dahil kailangan niyang magmukhang profesional, $3,000 iyon sa credit card ko. Noong gusto nilang magbakasyon sa Hawaii dahil deserve daw nila pagkatapos ng matinding stress, isa pang $5,000 ang nawala sa ipon ko. Hindi nila ako inimbita sa mga bakasyong iyon. Siyempre, sapat na akong magbayad para hindi nila ako isama. Romantic trip kasi tuma, sasabihin sa akin ni Ryan sa tuwing magpaparinig ako na gusto kong makita ang dagat. Naiintindihan mo naman, di ba? At ako, na parang tanga sa loob ng maraming taon, laging nakakaintindi. Laging nagbabayad, laging nananahimik habang tinatamasa nila ang buhay na ako ang pumupondo. Ang huling dagok ay dumating 3 buwan na ang nakalipas noong nagpasya si Dana na kailangan niya ng bagong kotse. Masyado nang luma yung sa atin, Georgia, sabi niya sa akin sa malambing na boses na ginagamit niya kapag may gusto siyang mahal. Tsaka, kung magkakaanak na kami, kailangan namin ng mas ligtas. Isang $15,000 na down payment. $15,000 na katumbas ng 2 taon ng ipon ko. Pero binayaran ko tulad ng dati dahil para naman daw iyon sa ikabubuti ng pamilya. Pero kahapon, pagkatapos marinig ang mga salitang iyon na may lason, pagkatapos makita ang sarili kong anak na pagtawanan ako, may nagbago sa puso ko magpakailanman. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang kalinawan na nag-aalab sa loob ko. Bumangon ako ng 3:00 ng madaling araw, binuksan ang computer, at sinimulan ang mga desisyon na dapat ay ginawa ko na maraming taon na ang nakalipas. Una, kinansela ko lahat ng additional card na nakapangalan sa akin. Bawat isa sa 5 card na ginagamit nila na parang sa kanila. Pagkatapos, sinara ko ang shared savings account kung saan ako nagdedeposito ng pera buwan-buwan para sa mga emergency na hindi naman pala totoong emergency, kundi mga mamahaling bill sa restaurant at mga damit na may tatak. Pinalitan ko rin lahat ng password sa mga bank account ko at tinanggal ang mga pangalan nila sa mga automatic transfer ko. 6:00 ng umaga, nang matapos ako, nagtimpla ako ng kape at umupo sa paborito kong silya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Alam kong malapit nang tumunog ang telepono ko at sa kabilang linya ay ang desperado at napahiya kong anak na hihingi ng paliwanag at handa na akong bigyan siya nito.
Tumunog ang telepono eksaktong 9:15 ng umaga. Nakaupo ako sa kusina, ninanamnam ang pangalawang kape ko ng araw na iyon nang makita ko ang pangalan ni Ryan sa screen. Hindi ko agad sinagot. Hinayaan ko itong magring ng 3 beses pa habang nilalasap ang isang sandali ng kapangyarihan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming dekada. Nang sa wakas ay sagutin ko, desperado ang boses niya, halos naghihisterya. "Ma, bakit lahat ng card declined? Nandito ako sa Crestview Grill kasama ang nanay ni Dana. Gusto sana naming mag-lunch at i-celebrate ang birthday niya pero walang gumaganang card." Nakakahiya, nakatingin sa amin ang mga tao. Naiinip na yung waiter at wala akong sapat na cash para magbayad ng bill na $200. Anong nangyayari? Ang kabalintunaan ay napakasarap. Pinili nila ang Crestview Grill, ang pinakamahal na restaurant sa bayan, para pahangain ang nanay ni Dana, ang parehong lugar kung saan hindi ako kailanman inimbitahan, sa kabila ng pagbabayad ko sa mga family dinner doon sa loob ng maraming taon kapag lumalabas sila nang wala ako. Ngayon nandoon sila, napapaligiran ng alta sosyedad na gusto nilang pahangain at hindi man lang nila kayang bayaran ang isang putahe. "Magandang umaga, Ryan." Sagot ko na may kahinahunan na ikinagulat maging ng sarili ko. Kinansela ang mga card dahil nagpasya akong hindi ko napopondohan ang lifestyle ninyo. "Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nasa publiko kami. Nandito ang nanay ni Dana. Paano ko ipapaliwanag na iniwan ako sa ere ng sarili kong ina? Kalokohan to." Ang kalokohan, anak, ay ang marinig kang tumatawa kahapon noong sinabi ng asawa mo na magaling lang ako sa pagbabayad ng mga bill ninyo. Ang kalokohan ay ang mapagtanto na sa loob ng 10 taon, tinrato ninyo ako na parang ATM imbes na ina ninyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ko ang mga boses sa background. Marahil ay si Dana at ang nanay niya na nagtataka kung anong nangyayari. Siguradong naghihintay na ang waiter para sa bayad at malamang napapansin na ng ibang mga kumakain ang alanganing sitwasyon. "Ma, parang awa mo na. Huwag ngayon. Pwede tayong mag-usap mamaya pero kailangan kong i-reactivate mo ang mga card. Ngayon lang, promise." Pinutol ko siya. "Wala nang pangako, Ryan. Wala na. Para sa 10 taon, narinig ko na ang parehong mga pangako. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging madaling solusyon mo sa lahat. Pero kahapon, may natutunan akong mahalaga. Hindi mo ako nirerespeto, hindi mo ako pinapahalagahan, at tiyak na hindi mo ako mahal sa paraan ng pagmamahal ko sa'yo." "Di yan totoo. Mahal ka namin, syempre. Nagbibiro lang si Dana. Alam mo naman yon." Alam na alam ko kung ano siya, Ryan. At alam na alam ko kung ano ka. Kaya ko ginawa ang desisyong ito. Narinig ko siyang humihinga ng malalim. Naiisip ko na ang sitwasyon sa restaurant ay lalong nagiging tensyonado sa bawat minutong lumilipas. Malamang napansin na ng biyanan niya na may mali, na ang gold card na palagi niyang ginagamit para magpasikat ay hindi gumagana. "Ma, parang awa mo na. Hindi kami pwedeng nakatayo lang dito. Anong gusto mong gawin namin? Maghugas ng plato? Tatawag ba kami ng pulis? Nakakahiya to." "Ngayon, alam mo na kung anong naramdaman ko sa loob ng maraming taon," sagot ko. "Ang pagkakaiba lang, 35 taong gulang ka na at dapat kaya mo nang solusyonan ang sarili mong mga problema. May sakit ka ba? Okay ka lang ba? Hindi ka ganito, ma. Hindi ka kailanman naging ganito kalupit." Malupit? Tumama sa akin ang salitang iyon na parang sampal. Ako ang malupit pagkatapos ng maraming taon ng pagsasakripisyo, ng pagkakait sa sarili ko ng mga bagay na gusto ko para maibigay sa kanila ang lahat ng hinihiling nila pagkatapos magtrabaho hanggang 65 taong gulang para masigurong may disenteng mana sila, pagkatapos maiwang mag-isa tuwing Pasko habang naglalakbay sila gamit ang pera kong regalo. Ang kalupitan ay ang pagtawanan ako kahapon. Sabi ko na may lamig na hindi ko alam na taglay ko pala. Ang kalupitan ay ang pagtrato sa akin na parang invisible sa loob ng maraming taon maliban na lang kung kailangan ninyo ng pera.
Ang kalupitan ay ang iparamdam sa akin na ang tanging halaga ko bilang ina at bilang tao ay ang bank account ko. Ma, hindi ganon ang ibig sabihin ni Dana. Sinabi ni Dana kung ano talaga ang nasa isip niya at sumang-ayon ka sa kanya. Pareho ninyong nilinaw kung saan ang lugar ko sa buhay ninyo. Narinig ko ang mas malalakas na boses sa background. Si Dana na nagtatanong kung anong nangyayari, ang nanay niya na may mga komentong hindi ko masyadong marinig pero parang naiinis. Malamang dinala na ng waiter ang bill at naghihintay na may pilit na pasensya na ginagamit nila kapag alam nilang may problema. Tingnan mo ma, naiintindihan kong galit ka pero hindi ito ang paraan para ayusin to. Pwede tayong umupo at mag-usap bilang matatanda pero ngayon kailangan kong tulungan mo ako. Ito na lang, isa pa, tapos babaguhin na natin ang mga bagay-bagay. Isa pa! Tumawa ako at ang sarili kong tawa ay parang kakaiba, mapait. Alam mo ba kung ilang beses ko nang narinig yang linyang yan? Alam mo ba kung ilang huling beses na ang pinunduhan ko sa nakalipas na 10 taon? Pero ma, hindi Ryan, hindi na sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, kailangan mong humanap ng ibang solusyon. May mga trabaho kayo, may mga kaibigan kayo, may mga biyenan kayo. Gawan ninyo ng paraan. Paano namin ipapaliwanag sa nanay ni Dana na pinabayaan kami ng sarili kong nanay sa isang restaurant? Paano ako haharap sa mga taong nakakakilala sa amin? Pag-uusapan to ng lahat. At iyon na, ang hubad na katotohanan. Hindi siya nag-aalala sa pag-aayos ng relasyon namin. Hindi siya nagre-reflect sa kung paano nila ako tinrato. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang imahe niya, ang reputasyon niya, kung anong iisipin ng mga tao tulad ng dati. Problema mo nang solusyonan yan, anak. Sa loob ng maraming taon, ako ang nag-alala sa imahe mo, sa kaginhawaan mo, sa kaligayahan mo. Ngayon, oras na para ako naman ang mag-alala para sa sarili ko. Hindi mo pwedeng gawin to, nanay kita. Eksakto, nanay mo ako, hindi empleyado mo. Nanay mo ako, hindi personal na bangko mo. Nanay mo ako, hindi ang iyong financial lifeline. At bilang ina mo, dapat matagal na kitang tinuruan kung paano tumayo sa sarili mong mga paa. Nagkaroon ng isa pang mas mahabang katahimikan. Sa pagkakataong ito, ramdam ko ang desperasyon niya sa telepono. Malamang nag-iisip na siya ng mga paraan, kung sino ang tatawagan, kung paano makakalabas sa sitwasyong iyon nang hindi tuluyang nawawala ng muka. Ma, parang awa mo na. Umiiyak na si Dana. Nagtatanong na ang nanay niya kung anong klaseng pamilya tayo. 3 beses na kaming tinanong ng waiter kung okay lang ang lahat. Maawa ka naman. Awa, isa pang salitang nagpanginig sa akin. Nasaan ang awa nila noong nagpupuyat ako sa pagkakalkula kung paano babayaran ang mga gastos nila bukod pa sa sarili ko? Nasaan ang kanilang compassion noong pinagkaitan ko ang sarili kong bumili ng mga bagong damit para maibigay sa kanila ang pera para sa kanilang mga luho? Ang awa ay pinaghihirapan sa loob ng maraming taon, Ryan, at nawala na sa inyo iyon kahapon. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ko, pero hindi sa takot o lungkot. Nanginginig ito sa adrenaline, sa isang pakiramdam ng kapangyarihan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming dekada. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, inuna ko ang sarili kong pangangailangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sinabi kong hindi. Sa sumunod na 30 minuto, hindi tumigil sa pag-ring ang telepono. Una, si Ryan ulit. Pagkatapos, si Dana, tapos isang numerong hindi ko kilala na ipinalagay kong sa nanay ni Dana. Bawat tawag na nire-reject ko ay nagbigay sa akin ng mas maraming lakas, mas maraming paninindigan na tama ang ginagawa ko. Nagtimpla ulit ako ng kape at umupo sa patio ko, ninanamnam ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap-hanap. Pero hindi nagtagal ang kalmado. 11:00 ng umaga, narinig ko ang pamilyar na tunog ng kotse ni Ryan na huminto sa driveway ko. Ang kotse na tinulungan kong bayaran, syempre. 2 pinto ang sumara ng malakas at narinig ko ang nagmamadaling mga yapak papunta sa pintuan ko. Nagsimula agad ang pagkatok, malakas at mapilit. Ma, buksan mo yung pinto. Kailangan nating mag-usap. Iba na ang boses ni Ryan ngayon, mas desperado pero mas agresibo rin. Alam kong nandyan ka.
Nasa driveway ang kotse mo. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakaupo sa likod bahay, hindi nakikita mula sa harapan, pinapanood ang mga ibong bumibisita sa feeder na inilagay ko noong nakaraang taon. Nakakatuwa kung paanong ang maliliit na kasiyahan sa buhay ay nagkakaroon ng bagong kahulugan kapag sa wakas ay may kapayapaan ka na ng isip para tamasahin ang mga ito. Georgia. Boses na ni Dana ngayon, matalas at demanding. Alam naming nandyan ka, itigil mo na yung pag-aasal bata mo at lumabas ka para harapin kami. Harapin sila na para bang ako ang may ginawang mali, na para bang ako ang may utang na paliwanag pagkatapos ng maraming taon ng pinansyal at emosyonal na pang-aabuso. Ang kabalintunaan ay sobrang katawa-tawa na halos mapatawa ako. Lumakas pa ang pagkatok. Naririnig kong ginagamit na nila ang mga paa nila, hindi na lang mga kamao. Ang pintuan ko, ang pintong oak na maingat na inilagay ng yumaong asawa ko, ay kinakalampag na parang pasukan ng isang bar. Kalokohan to, sigaw ni Dana. Ginawa mo kaming pulubi sa harap ng lahat. Ang nanay ni Ryan ang nagbayad ng lunch namin. Isang 70 taong gulang na babae ang naglabas ng pera mula sa pitaka niya dahil baliw ang manugang niya. So iyon pala ang nangyari. Ang nanay ni Dana ang sumagip sa kanila. Naiisip ko ang eksena. Si Ryan na pinagpapawisan habang sinusubukang ipaliwanag kung bakit walang gumagana sa mga card niya. Si Dana na gumagawa ng mga kaawa-awang dahilan at sa huli, ang matandang babae ang nagligtas ng sitwasyon. Siguradong katangi-tangi ang kahihiyan. Ma, parang awa mo na. Si Ryan ay parang maiiyak na. Pinag-uusapan na kami ng mga tao, nakatingin sa amin lahat sa restaurant. May ilan pa ngang naglabas ng cellphone, kakalat to sa social media. Social media, syempre, iyon ang pinakamalaki nilang alalahanin. Hindi ang katotohanang sinaktan nila ang kanilang ina, hindi ang pagkilala na lumampas sila sa isang linya. Ang iniisip lang nila ay ang kanilang pampublikong imahe, ang kanilang reputasyon sa mga social circle kung saan mahilig silang ipagmalaki ang lifestyle na ako ang nagpondo. Huminto sandali ang pagkatok pero naririnig ko ang kanilang mga boses na nagtatalo sa galit na mga bulong. Malamang pinag-uusapan na nila ang susunod nilang stratehiya. Kilala ko si Dana para malaman na mayroon siyang buong arsenal ng emotional na manipulasyon at natuto na rin ng husto si Ryan mula sa kanya sa mga nakaraang taon. Georgia! Nagbago bigla ang tono ni Dana. Ngayon ay malambot na, halos matamis. Alam kong galit ka at may karapatan ka. Siguro masama ang dating ng sinabi ko kahapon pero alam mo namang hindi ko sinasadya. Nagbibiro lang ako sa mga kaibigan ko. Alam mo naman tayong mga babae kapag nagsasama-sama. Minsan may nasasabi tayong hindi pinag-iisipan. Kamangha-mangha kung paano niya nababago ang kanyang personalidad sa loob ng ilang segundo. Mula sa galit na babaeng sumisigaw at sinisipa ang pinto ko, naging isang maunawaing manugang na siya ngayon na nagkamali lang ng komunikasyon. Ma, si Ryan naman ngayon ang gumamit ng malumanay na tono. Naiintindihan naming nasaktan ka namin. Ipinaliwanag sa akin ni Dana kung anong nangyari kahapon. At tama kang magalit. Pero ang pag-decline sa mga card ay hindi solusyon. Lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon para sa lahat. Para sa lahat. Hindi para sa akin, syempre. Para sa kanila. Para sa kanilang kaginhawaan. Para sa kanilang lifestyle. Ang aking emosyonal na kapakanan ay hindi pa rin bahagi ng usapan. Parang awa mo na maaayos natin to, pwede nating baguhin ang mga bagay-bagay. Bahagyang nabasag ang boses ni Ryan, pero kailangan kong i-reactivate mo ang mga card ngayon. May mga bill akong dapat bayaran, due na bukas ang insurance ng kotse. At may mga appointment si Dana sa doktor ngayong linggo. Hindi kami pwedeng basta-basta na lang mawala ng pera. Walang pera. Na para bang pera nila iyon, na para bang responsibilidad ko ang kanilang insurance, ang kanilang mga medical appointment, ang kanilang mga gastusin bilang mga independiyenteng matatanda. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ng may buong linaw na hindi talaga nila nakikita ang pagkakaiba ng pera ko sa pera nila.
Sa isip nila, ang ipon ko ay isang family resource, hindi resulta ng dekada ng trabaho at sakripisyo ng isang babaeng nabayaran na ang kanyang mga obligasyon sa buhay. Georgia, isipin mo naman sana ang ginagawa mo. Nagpalit na naman ng stratehiya si Dana. Ngayon ang boses niya ay nag-aalala, halos parang isang ina. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kung malaman nilang pinutulan mo ng pera ang sarili mong anak? Ano na lang ang sasabihin nila sa simbahan? Ano na lang ang iisipin ng pamilya? Ang simbahan, ang pamilya, palaging ganoon sa kanya. Ginagamit ang reputasyon ko, ang mga relasyon ko, ang imahe ko bilang emosyonal na panlaban. Na para bang ang halaga ko bilang tao ay nakadepende sa kung anong iniisip ng iba. Na para bang ang dignidad ko ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa opinyon ng mga taong marahil ay hindi man lang alam kung paano nila ako tinatrato sa pribado naming tahanan. Tingnan mo ma, gumamit si Ryan ng mas seryoso, mas matured na tono ngayon. Naiintindihan kong gusto mong may baguhin tayo. Pwede nating pag-usapan ang mga hangganan, kung paano mas maayos na pamahalaan ang pananalapi ng pamilya, pero hindi ito ang paraan. Emotional manipulation to. Emotional manipulation. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon na parang sampal. Ako ang nagmamanipula ng emosyon pagkatapos ng maraming taon ng banayad na blackmail, ng pagpaparamdam sa akin na may kasalanan ako tuwing nag-aatubili akong magbigay sa kanila ng pera, ng paggamit nila sa pagmamahal ko bilang ina para ubusin ang aking bank account. Ang projection ay sobrang halata na halos mapatawa ako. Nagsimula ulit ang pagkatok pero ngayon mas may pagitan na, hindi na gaanong agresibo. Napagtatanto na nilang hindi gumagana ang stratehiya ng dahas. Narinig ko silang lumayo sa pinto, marahil ay lumilibot sa bahay para tingnan kung masisilip nila ako sa bintana. "Georgia!" sigaw ni Dana mula sa tila bintana ko sa gilid. "Nakita namin ang anino mo, alam naming nandyan ka. Itigil mo na yang pagtatago mo na parang duwag. Duwag! Heto na naman ang totoong Dana, ang lumalabas kapag nabigo na ang matatamis na manipulasyon. Ang babaeng tumawag sa akin na matandang yan noong nakaraang araw, na ginawang katatawanan ang aking kabutihang loob, na sinanay ang anak ko na tingnan ako bilang isang yaman sa halip na isang tao. Tumayo ako mula sa silya ko at dahan-dahang lumakad papunta sa bintana kung saan siya sumigaw. Iginilid ko ang kurtina ng sapat lang para makita niya ako at nagtagpo ang aming mga mata sa salamin. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa ginhawa at pagkatapos ay sa peking ngiting iyon na alam ko. "Nandyan ka lang pala," bulalas niya na para bang nakakita siya ng nawawalang bata. "Halika na, buksan mo na ang pinto para makapag-usap tayo bilang isang pamilya." Tinitigan ko siya ng direkta sa mata sa loob ng mahabang sandali, nakakaramdam ng kakaibang kalmado. Pagkatapos, napakabagal, isinara ko ulit ang kurtina. Narinig ko ang kanyang hiyaw ng pagkadismaya na sinundan ng mas maraming kalampag sa bintana, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natinag. Bumalik ako sa patio ko at umupo ulit. Agad na nagsimulang mag-ring ang telepono, ngunit isinilent ko ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bahay ko ay tunay na akin. Nagpatuloy ang sigawan at kalampagan sa loob ng isa pang oras, ngunit unti-unti itong humina. Mula sa likod bahay, naririnig ko ang mga pira-pirasong pag-uusap nila na puno ng pagkadismaya, ang kanilang mga desperadong plano para baguhin ang isip ko. Iminungkahi ni Dana na tumawag ng locksmith para piliting buksan ang pinto, ngunit pinaalalahanan siya ni Ryan na trespassing iyon. Kahit sa kanilang desperasyon, ayaw nilang sumuong sa totoong legal na gulo. Sa wakas, narinig ko ang pagsara ng mga pinto ng kotse at ang pag-alis ng makina, ngunit alam kong malayo pa ito sa katapusan. Kilala ko si Dana para malaman na pinaplano na niya ang susunod niyang hakbang. Malamang isang bagay na mas detalyado at emosyonal. Hindi ako nagkamali. 3:00 ng hapon, nagsimulang mag-ring ang telepono ko mula sa mga hindi kilalang numero. Una, ang nanay ni Dana, magalang ngunit matatag ang boses. "Georgia, mahal, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Sinabi sa akin ni Dana kung anong nangyari at sigurado akong maaayos natin ito bilang mga sibilisadong tao.
Binaba ko ang telepono nang hindi sumasagot. Pagkatapos ay ang kapatid kong si Elaine na nakatira sa ibang estado at malinaw na nakatanggap ng isang bersyon ng mga pangyayari na may matinding pagbabago. Georgia, tumawag sa akin si Ryan na labis na nag-aalala. Sabi niya, kakaiba raw ang kilos mo at iniwan mo sila sa isang restaurant. Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Ayos na ayos lang ako, Elaine, sagot ko. Mas mabuti pa nga kaysa dati. Pero hindi ko maintindihan. Sabi ni Ryan, kinansela mo lahat ng card nila nang walang babala. Hindi ganyan ang Georgia na kilala ko. Palagi kang napakabuti sa pamilya mo. Siguro yun ang problema, sabi ko. Siguro masyado akong naging mabuti sa loob ng napakatagal na panahon. Pero Georgia, pamilya mo sila. Sabi ni Dana, pinaparusahan mo sila dahil sa isang inosenteng biro. Sigurado namang pwede kayong umupo at pag-usapan yan. Isang inosenteng biro. Kahanga-hanga kung paano nagawang baguhin ni Dana ang kasaysayan sa loob lamang ng ilang oras. Ang dating isang malupit na kahihiyan sa harap ng mga bisita ay naging isang inosenteng biro na mali kong na-interpret dahil masyado akong sensitibo. Elaine, naramdaman mo na bang para kang ATM para sa mga anak mo? Tanong ko ng direkta. Ano? Hindi. Bakit mo natanong? Dahil iyon mismo ang tingin sa akin ni Ryan at Dana. At kahapon, sa wakas ay napagtanto ko ito. Georgia, nag-e-exaggerate ka. Normal lang naman na tumutulong ang mga magulang sa kanilang mga anak. Normal ba na bayaran ang upa ng iyong adult na anak sa loob ng maraming taon? Normal ba na pondohan ang kanilang mga bakasyon habang nag-iisa ka sa bahay? Normal ba na pagtawanan ka nila dahil sa pagiging mapagbigay mo? Natahimik sandali si Elaine. Well, siguro medyo sinamantala nila ang kabutihan mo pero ang putulin ng lahat ng biglaan ay parang masyadong marahas. Alam mo kung ano ang marahas, Elaine? Ang magtrabaho hanggang 65 taong gulang para makapag-ipon ng disenteng mana para sa anak mo, para lang malaman na ginagastos na niya ito habang buhay ka pa. Pagkatapos ng usapang iyon, nagpasya akong tanggalin sa saksak ang telepono sa bahay. Inilagay ko ang cellphone ko sa airplane mode. Kailangan ko ng katahimikan para iproseso ang lahat ng nararamdaman ko para planuhin ang mga susunod kong hakbang. Noong gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan para sa sarili ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan nang walang pagkabalisa sa paghihintay ng mga tawag na humihingi ng pera, may napagtanto akong mahalaga. Hindi ako nakakaramdam ng guilt. Sa buong buhay ko, sinanay akong makaramdam ng guilt kapag hindi ko natutugunan ang mga pangangailangan ng iba, lalo na ng pamilya ko. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang pamilyar na guilt na iyon. Sa halip, may naramdaman akong hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon, kalinawan ng isip. Para akong nabuhay sa isang emosyonal na ulap at sa wakas ay malinaw na akong nakakakita. Bawat desisyon na ginawa ko sa nakalipas na 10 taon ay dumaan sa isip ko na parang pelikula at nakita ko ang mga pattern na ayaw kong aminin noon, palaging pareho ang cycle. Lalapit si Ryan o si Dana sa akin na may pansamantalang problema sa pera. Sa una, tatanggi ako. Gagamit sila ng emosyonal na pressure. Ito na lang. Desperado na kami. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Bibigay ako. Malulutas nila ang kanilang agarang problema. At ilang linggo pagkatapos, may lilitaw na bagong pansamantalang problema. Hindi kailanman nagkaroon ng tunay na plano ng pagbabayad. Hindi kailanman nagkaroon ng tapat na pagkilala sa aking sakripisyo. At tiyak na hindi kailanman nagkaroon ng imbitasyon na makibahagi sa mga benepisyo ng sarili kong kabutihang loob. Binayaran ko ang kanilang mga bakasyon pero hindi ako inimbitahan. Pinunduhan ko ang kanilang mga hapunan sa mga mamahaling restaurant pero kumakain akong mag-isa sa bahay. Sinagot ko ang kanilang mga gastusing medical pero walang nagtanong tungkol sa kalusugan ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa aking study kung saan ko itinatago ang lahat ng aking mga dokumentong pinansyal. Oras na para gawin ang totoong kalkulasyon para malaman kung gaano kalaki na ang nagastos ko sa kanila sa mga nakaraang taon. Kinuha ko ang aking mga bank statement mula sa huling 5 taon at nagsimulang magkalkula. Nakapanlulumo ang halaga,
$86,000. $86,000 sa loob ng 5 taon. Hindi pa kasama doon ang mga naunang taon na hindi ako nagtatago ng detalyadong talaan. Higit pa ito sa kalahati ng aking kabuuang pensyon, higit pa sa kinikita ng maraming tao sa loob ng 2 taon ng trabaho. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang halaga ng pera. Ito ay ang mapagtanto na kapalit ng $86,000 na iyon, ang natanggap ko ay pangungutya, kawalang interes at ang pagtrato na parang isang obligasyon sa halip na isang biyaya. Habang sinusuri ko ang mga numero, may natuklasan akong nagpanginig sa akin sa galit. Ginamit nila ang isa sa aking mga card para sa mga premium streaming service, mamahaling gym membership, at mga subscription sa magazine na hindi ko man lang alam na mayroon. Maliliit na buwanang singil na umaabot sa $100 sa isang taon. Perang automatikong lumalabas sa aking account para bayaran ang mga luho na hindi ko kailanman natamasa. Noong gabing iyon, gumawa ako ng isa pang mahalagang desisyon. Kinuha ko ang aking huling habilin mula sa file cabinet at binasa itong mabuti. Ginawa ko ang dokumentong iyon 5 taon na ang nakalipas noong naniniwala pa akong sinisiguro ko ang kinabukasan ng isang mapagmahal at mapagpasalamat na pamilya. Si Ryan ang nag-iisang tagapagmana ng lahat. Ang bahay, ang mga savings account, ang mga investment, lahat. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang huling habiling yon na may ibang pananaw. Bakit ko iiwan ang aking buong ari-arian sa isang taong nagastos na ang higit sa kalahati nito habang buhay pa ako? Bakit ko gagantimpalaan ng mana ang isang taong tinrato ako na parang isang yaman sa halip na isang ina? Nagpasya akong sa susunod na araw ay tatawagan ko ang aking abogado para mag-schedule ng appointment. Oras na para gumawa ng ilang makabuluhang pagbabago sa aking mga plano sa ari-arian. Kung gusto ni Ryan na ituring ako na parang isang bangko, kailangan niyang makontento sa interes, hindi sa prinsipal. Natulog ako noong gabing iyon na may kakaiba ngunit nakapagpapalayang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumawa ako ng mga desisyon batay lamang sa sarili kong kapakanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagpuyat sa pag-aalala sa mga problemang pinansyal ng ibang matatanda. Mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Kinabukasan, nagising ako na may lakas na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Biyernes noon at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mayroon akong mga plano na hindi kasama ang paglutas ng mga problema ng iba. Una, tatawagan ko ang aking abogado. Pagkatapos, pupunta ako sa bangko para gumawa ng ilang karagdagang pagbabago. At marahil lang, bibilhan ko ang sarili ko ng isang magandang bagay gamit ang pera na karaniwan kong gagastusin sa mga luho ng iba. Isinaksak ko ulit ang telepono sa bahay habang naghahanda ako ng almusal. Tulad ng inaasahan, mayroon akong 14 na mensahe sa answering machine. Pinakinggan ko ang mga ito habang umiinom ng kape at bawat isa ay nagpatunay na tama ang desisyon na ginawa ko. Mensahe isa, si Dana na may garalgal na boses. Georgia, si Dana to. Alam kong galit ka, pero isipin mo naman sana ang ginagawa mo. Hindi nakatulog si Ryan kagabi. Sobrang nag-aalala siya sa'yo. Sabi niya, hindi ka pa niya nakitang ganito. Tawagan mo kami, parang awa mo na. Mensahe 2. Si Ryan na desperado ang tunog. Ma, kailangan kitang makausap. Pumunta ako sa bangko kaninang umaga at sinabi nilang sinara mo raw ang account kung saan ka nagdedeposito ng pera para sa mga emergency namin. Bakit mo ginawa yon? Para sa ating dalawa, yung account na yon. Nakakatuwa kung paano niya patuloy na tinutukoy ang pera ko bilang atin. Hindi kailanman naging para sa aming dalawa ang account na iyon. Pera ko iyon na idineposito ko para sa kanilang mga di-umano'y emergency na palaging nauuwi sa mga bakasyon, mamahaling damit o restaurant. Mensahe 3. Si Elaine ulit. Georgia, tumawag ulit sa akin si Ryan. Sabi niya sinara mo rin daw ang isang savings account. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi mo ba naiisip na medyo radikal ka na? Sumunod ang mga mensahe sa parehong pattern.
Peking pag-aalala, pagkwestiyon sa aking kalusugang pangkaisipan at mga pakiusap na nagbabalat kayo bilang payo ng kapatid. Ngunit ang mensahe bilang 11 ay nakakuha ng aking pansin. Galing ito sa isang numerong hindi ko kilala, ngunit pamilyar ang boses. Mrs. Whitlock, si Oscar to, asawa ng pinsan kong si Dana. Tingnan niyo po, alam kong hindi tayo magkakilala ng husto, pero pinakiusapan ako ni Dana na tawagan kayo. Sobrang nag-aalala siya dahil sabi niya, kakaiba raw po ang kilos ninyo. Bilang isang lalaki, sa tingin ko minsan, mas pinapakomplika pa ng mga babae ang mga bagay-bagay. Bakit hindi niyo na lang patawarin at kalimutan? Ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Napakagandang pilosopiya kapag gusto mong mapanatili ang isang sitwasyon na pabor sa kanila. Iniisip ko kung handa rin si Oscar na magpatawad at kalimutan kung may nagbiro sa kanya sa harap ng kanyang pamilya habang inuubos ang kanyang bank account. 9:00 ng umaga, tumawag ako sa law firm kung saan ko ginawa ang aking huling habilin. Sinabi ng sekretarya na may kanselasyon si Mr. Coleman at pwede niya akong makita ngayong hapon ng 2:00. Perpekto. Pagkatapos ay tumawag ako sa bangko at humingi ng appointment sa manager para suriin ang lahat ng aking account at gumawa ng ilang karagdagang pagbabago sa seguridad. Gusto ko ring tiyakin na walang access si Ryan sa anumang impormasyon tungkol sa aking pananalapi. Habang naghahanda akong umalis, tumunog ang doorbell. Sa isang sandali, inakala kong sina Ryan at Dana ulit. Ngunit nang sumilip ako sa peephole, nakita ko ang kapitbahay kong si Lucy na nakatayo sa beranda. Si Lucy ay isang 62 taong gulang na babae na nabiyuda 2 taon na ang nakalipas at paminsan-minsan kaming nag-uusap sa ibabaw ng bakod ng hardin. Binuksan ko ang pinto na may kaunting pagtataka. Hindi pa formal na bumisita sa akin si Lucy noon. "Magandang umaga, Georgia," sabi niya na may mainit na ngiti. Sana hindi ako nakakaabala, pero nakarinig ako ng maraming ingay at sigawan kahapon at gusto ko lang tiyakin na okay ka lang. Pinapasok ko siya at pinagtimpla ng kape. Nakakaginhawang magkaroon ng isang tao sa bahay ko na hindi nandito para humingi ng pera o manipulahin ako sa emosyon. "Ayos lang ba ang lahat?" tanong niya na may tunay na pag-aalala. "Kahapon, nakita ko ang anak mo at ang asawa niya na nandito ng ilang oras na sumisigaw at kumakalampag sa pinto." Muntik na akong tumawag ng pulis. Ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari, hindi ang mga pribadong detalye, ngunit sapat na para maintindihan niya ang sitwasyon. Nakinig si Lucy nang hindi sumasabad, paminsan-minsan ay tumatango na may ekspresyon ng pag-unawa. "Georgia," sabi niya nang matapos ako, "may aaminin ako sa'yo. Sa loob ng maraming taon, pinapanood ko kung paano kanila tinatrato kapag dumarating sila para bumisita. Nakikita ko silang dumarating sa mga bagong kotse, nakasuot ng mamahaling damit, nagsasalita sa mga pinakabagong telepono. Samantala, ikaw ay nagmamaneho pa rin ng parehong kotse mula 10 taon na ang nakalipas at namimili sa mga discount store." Tumama sa akin ang kanyang mga salita dahil ito ay isang panlabas na kumpirmasyon ng isang bagay na matagal ko nang itinatanggi sa loob ko. Nakikita ng iba ang halata na ayaw kong aminin. Pero ang pinakanagulat sa akin, patuloy ni Lucy, ay hindi ko pa sila nakitang gumawa ng kahit ano para sa'yo. Hindi ko pa sila nakitang tulungan ka sa iyong mga grocery, ayusin ang isang bagay sa iyong bahay, o simpleng bisitahin ka nang hindi para humingi ng isang bagay. "Ganon ba kahalata?" tanong ko, nakakaramdam ng halo-halong hiya at ginhawa. Sa isang taong tumitingin mula sa labas, oo, pero naiintindihan ko kung bakit hindi mo ito nakita. Kapag isa kang ina, palagi mong gustong maniwala sa pinakamabuti sa iyong mga anak. Nagtagal pa si Lucy ng 1 oras at ang aming pag-uusap ay ang pinakatapat at nakapagpapalayang naranasan ko sa loob ng maraming buwan. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang sariling mga karanasan sa mga adult na anak na umaasang lulutasin niya ang lahat ng kanilang mga problema at kung paano siya natutong magtakda ng mga hangganan pagkatapos mabiyuda. "Alam mo kung ano ang pinakanakatulong sa akin?" sabi niya bago umalis.
Ang mapagtanto na ang pagiging mabuting ina ay hindi nangangahulugang pagiging martir. Pwede mong mahalin ang iyong mga anak nang hindi isinasakripisyo ang iyong dignidad para sa kanila. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang kanyang mga salita hanggang sa pagpunta ko sa bangko. Sa opisina ng manager, sinuri namin ang lahat ng aking mga account at nagpatupad ng mga bagong hakbang sa seguridad. Pinalitan ko ang lahat ng password, nagdagdag ng two-factor authentication at siniguradong ako lang ang may access sa anumang impormasyong pinansyal. Mrs. Whitlock, sabi ng manager habang pinoproseso ang mga pagbabago, maaari ko bang itanong kung bakit ang mga biglaang pagbabagong ito? Mayroon ka bang partikular na alalahanin sa seguridad? Sabihin na lang nating sa wakas ay napagtanto kong ang pinakamalaking panganib sa aking seguridad sa pananalapi ay nakatira sa sarili kong pamilya, sagot ko. Tumango ang manager na may pag-unawa. Mas karaniwan iyan kaysa sa inaakala ninyo, ma'am. Nakakakita kami ng maraming kaso ng mga nakatatanda na pinagsasamantalahan sa pananalapi ng mga kamag-anak. Tama ang ginawa ninyo sa pagprotekta sa inyong sarili. Pagkatapos ng bangko, nag-lunch ako mag-isa sa isang maliit at komportableng restaurant na matagal ko nang gustong subukan, ngunit hindi ko kailanman pinahintulutan ang sarili ko sa luho. Umorder ako ng pinakamahal na putahe sa menu, isang baso ng alak at dessert. Ang kabuuang bill ay $45. Mas mababa pa sa ginagastos ni Ryan at Dana sa isang round ng inumin sa kanilang mga night out. Habang ninanamnam ko ang aking tanghalian, may napagtanto akong mahalaga. Ilang taon na ang nakalipas mula noong nag-enjoy ako ng pagkain nang walang patuloy na pagkabalisa sa pagkakalkula kung magkano ang gastos nito, kung magkano ang kailangan kong itabi para sa susunod na emergency ni Ryan, o kung kaya ko bang tustusan ang maliit na personal na kasiyahang ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kumakain ako na may tunay na gana at kasiyahan. Ang appointment kay Mr. Coleman, ang abogado, ay naging revelation sa mga paraang hindi ko inaasahan. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon at ang aking pagnanais na baguhin ang aking huling habilin, hindi siya nagpakita ng anumang pagkagulat. Sa katunayan, sinabi niya sa akin na ang mga kaso tulad ng sa akin ay mas madalas kaysa sa aking inaakala. Mrs. Whitlock, sabi niya habang sinusuri ang aking kasalukuyang huling habilin. Nakikita kong ginawa natin ang dokumentong ito 5 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, itinalaga ninyo ang inyong buong ari-arian sa inyong anak na si Ryan. Sigurado po ba kayong gusto ninyong gumawa ng makabuluhang pagbabago? Ganap na sigurado, sagot ko. Sa loob ng 5 taong ito, nakita ko ang tunay na pagkatao ng aking anak. Ipinakita niya na hindi niya pinapahalagahan ang aking kabutihang loob at sa totoo lang, nagastos na niya ang higit sa kalahati ng kanyang mana habang buhay pa ako. Nag-notes ang abogado habang idinetalye ko ang $86,000 na naidokumento ko, hindi pa kasama ang mga naunang taon. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay nang banggitin ko ang halaga. Naiintindihan ko po ang inyong posisyon, sabi niya. Anong uri ng mga pagbabago ang iniisip ninyo? Gusto kong hatiin ang aking ari-arian, isang bahagi para sa mga organisasyong pangkawanggawa na tunay na tumutulong sa mga taong nangangailangan, hindi sa mga may kapritsyong matatanda. Isa pang bahagi para sa kapatid kong si Elaine na laging naging independyente at hindi kailanman humingi sa akin ng anuman. At para kay Ryan, huminto ako. Para kay Ryan, sapat lang para ipakita na hindi ko siya itinakwil dahil sa galit. Ngunit hindi sapat para ipagpatuloy niya ang pamumuhay ng hindi nagtatrabaho. Nag-iisip po ba kayo ng partikular na porsyento? 50% para sa kawanggawa, 30% para sa kapatid ko, at 20% para kay Ryan na may kondisyon na matatanggap lamang niya ang kanyang bahagi kung maipapakita niya ang isang buong taon ng kumpletong kalayaan sa pananalapi. Bahagyang ngumiti ang abogado. Interesante at ganap na legal ang huling kondisyon na yan. Sa esensya, hinihikayat ninyo ang personal na responsibilidad. Umalis ako sa law firm na may malalim na kasiyahan.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumawa ako ng mga desisyon tungkol sa aking kinabukasan na sumasalamin sa aking tunay na mga halaga, hindi sa aking mga takot o sa aking maternal na guilt. Pag-uwi ko, may isang hindi pamilyar na kotse sa aking driveway. Isang matandang babae, eleganteng nakabihis, ang nakatayo sa aking beranda. Ito ay ang ina ni Dana, si Claudia. Georgia, sabi niya, na may pilit ng ngiti nang makita niya akong dumating. Mabutit nandito ka. Kailangan nating mag-usap bilang babae sa babae. Pinapasok ko siya, mas dahil sa kuryosidad kaysa sa pagiging magalang. Gusto kong marinig kung anong version ng mga pangyayari ang natanggap ng babaeng ito. Tingnan mo, mahal, simula ni Claudia nang makaupo na kami. Alam kong may hindi pagkakaunawaan kahapon sa pagitan mo at ng mga bata. Sinabi sa akin ni Dana ang lahat at sa totoo lang, sa tingin ko ay nag-e-exaggerate ka sa sitwasyon. Nag-e-exaggerate? Tanong ko. Well, oo, sabi ni Dana, may komento siyang ginawa na mali mong na-interpret at ngayon ay gumawa ka ng napakarahas na mga hakbang. Kinansela mo ang credit card ng sarili mong anak. Parang napaka-ekstremong reaksyon iyon para sa isang simpleng biruan ng mga babae. Isang simpleng biruan ng mga babae. Kahanga-hanga kung paano nagbago ang kwento. Ngayon, hindi lang ito isang inosenteng biro, kundi kasalanan ko pa dahil wala akong sense of humor. Claudia, sabi ko ng mahinahon, binibigyan mo ba ng walang limitasyong credit card ang anak mo? Hindi, pero binabayaran mo ba ang upa ng iyong adult na anak? Hindi, pero iba yon. Pinopondohan mo ba ang mga bakasyon ng iyong anak habang nag-iisa ka sa bahay? Hindi mapakali si Claudia sa kanyang upuan. Georgia, bawat pamilya ay may iba't ibang paraan ng pamamahala sa kanilang pananalapi. Eksakto. At nagpasya akong pamahalaan ang akin sa ibang paraan mula ngayon. Pero isipin mo, sina Dana at Ryan. Bata pa sila. Binubuo nila ang kanilang kinabukasan. Kailangan nila ng suporta. 35 at 32 taong gulang na sila ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa edad na iyon, nakapagpalaki na ako ng isang anak, nagtrabaho ng maraming taon at nag-ipon para sa aking katandaan ng walang tulong mula sa aking mga magulang. Iba ang panahon noon. Iba ang panahon. Totoo yan. Ngayon, mas maraming oportunidad, mas mahusay na edukasyon, mas maraming access sa mga pautang sa bangko. Walang dahilan kung bakit hindi kayang suportahan ng dalawang edukadong matatanda ang kanilang sarili. Nagbago ng stratehiya si Claudia. Georgia, sobrang sama ng loob ni Dana. Umiyak siya buong gabi kahapon. Sabi niya, palagi kanyang tinitingnan bilang pangalawang ina at hindi niya maintindihan kung bakit bigla mo siyang tinatanggihan. Isang pangalawang ina na magaling lang magbayad ng mga bill ayon sa sarili niyang mga salita. Biro lang yon. Palaging nagrereklamo ang mga babae tungkol sa kanilang mga biyenan. Normal lang yon. Ang pagrereklamo ng pribado ay isang bagay, Claudia. Ang pagpapahiya sa isang tao sa harap ng mga bisita ay ibang usapan. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng isa pang kalahating oras na ginagamit ni Claudia ang bawat taktika ng manipulasyon sa aklat. Guilt. Isipin mo kung anong nararamdaman ng anak mo. Takot. Mag-iisa ka sa huli, hiya. Ano na lang ang iisipin ng mga tao, at kahit na mga nakatagong banta. May mga contact si Dana sa social services. Sa wakas, nang mapagtanto niyang hindi gumagana ang alinman sa kanyang mga taktika, lumipat siya sa isang mas direktang diskarte. Georgia, magiging prangka ako sa'yo. Pinag-iisipan ni Dana at Ryan na humingi ng tulong legal. May mga paraan para ideklarang mentally incompetent ang isang tao kung nagpapakita sila ng hindi maayos na pag-uugali sa kanilang pananalapi. Heto na ang tunay na banta sa likod ng lahat ng emosyonal na manipulasyon. Kung hindi ako bibigay ng kusa, susubukan nilang alisin sa akin ang kontrol sa sarili kong pananalapi sa pamamagitan ng puwersa. Claudia, sabi ko na tumatayo,
Iminumungkahi kong kumonsulta ka sa isang mahusay na abogado bago mo subukan iyan. Kagagaling ko lang sa isang appointment sa akin at tiniyak niya sa akin na ang isang taong nagpoprotekta sa kanyang pananalapi mula sa pang-aabuso ng pamilya ay nagpapakita ng kakayahang pangkaisipan, hindi ang kabaligtaran. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niyang ipinakita niya ang kanyang mga baraha ng masyadong maaga. Hindi ko ibig sabihin. Nagsimula siyang bawiin ang sinabi. Oo, iyon mismo ang ibig mong sabihin, putol ko. At ngayong alam ko na kung ano ang iyong tunay na mga intensyon, sa tingin ko ay tapos na ang pag-uusap na ito. Inihatid ko siya sa pinto ng tahimik. Bago siya umalis, sinabi niya, Georgia, sana magbago ang isip mo. Walang nakikinabang sa isang giyera sa pamilya. Walang giyera, Claudia. Mayroon lamang isang babae na sa wakas ay natutong pahalagahan ang kanyang sarili. Pagkaalis niya, umupo ako sa aking sala at pinagnilayan ang aking narinig. Hindi lamang nila pinaplano na paigtingin ang emosyonal na manipulasyon, kundi isinasaalang-alang din nila ang mga legal na hakbang para mabawi ang kontrol sa aking pera. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Mr. Coleman at sinabi sa kanya ang tungkol sa banta ni Claudia. Tiniyak niya sa akin, ipinaliwanag na para ideklarang mentally incompetent ang isang tao ay nangangailangan ng matibay na ebidensyang medikal at isang malawak na proseso ng legal. Ang pagkilos ng responsable sa personal na pananalapi ay hindi kwalipikado bilang ebidensya ng incompetence. Gayunpaman, binalaan niya ako. Inirerekomenda kong idokumento mo ang lahat, i-record ang mga pag-uusap, kung posible, itago ang mga talaan ng kanilang mga banta at isaalang-alang ang pagkuha ng isang preventative na psychological evaluation para magkaroon ng ebidensya ng iyong kakayahang pangkaisipan. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, nakaramdam ako ng kaunting takot. Ngunit hindi ito takot na may ginagawa akong mali. Ito ay takot sa kung hanggang saan sila handang pumunta para mabawi ang kontrol sa aking pera. Ngunit may naramdaman din akong mas malakas kaysa sa takot. Determinasyon. Ang banta ni Claudia ang nagpagising sa akin noong gabing iyon, ngunit hindi dahil sa takot. Dahil ito sa isang malamig na galit na lumalaki sa bawat oras na lumilipas. Anong karapatan nilang isaalang-alang na ideklara akong mentally incompetent para lang protektahan ang sarili kong pera? Ito ang pinakahuling manipulasyon. Kung hindi mo makukuha ang gusto mo sa pamamagitan ng panghihikayat, subukang alisin sa tao ang kanyang legal na karapatang magpasya tungkol sa sarili niyang buhay. Kinabukasan, Sabado, sinunod ko ang payo ni Mr. Coleman. Una, pumunta ako sa isang pribadong klinika kung saan ako nagkaroon ng kumpletong psychological evaluation. Ang doktor, isang profesional na babae na nasa 50 taong gulang, ay nakinig habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Mrs. Whitlock, sabi niya pagkatapos ng 2 oras ng mga pagsusulit at panayam, hayaan ninyong maging malinaw ako. Nagpapakita kayo ng pambihirang kalinawan ng isip. Ang pagkilala sa mga pattern ng pang-aabuso, pagtatakda ng malusog na mga hangganan, at pagprotekta sa inyong mga yaman sa pananalapi ay mga senyales ng isang ganap na may kakayahang isip. Sa katunayan, masasabi kong mas rational kayong kumikilos ngayon kaysa noong pinapayagan ninyo ang pang-aabusong pinansyal. Binigyan niya ako ng isang opisyal na ulat na nagdodokumento ng aking kumpletong kakayahang pangkaisipan, may petsa at selyado. Ito ang aking insurance policy laban sa anumang mga hamon sa legal sa hinaharap. Pagbalik ko sa bahay, natagpuan ko si Lucy na nagtatrabaho sa kanyang hardin. Lumapit siya sa bakod na naghihiwalay sa aming mga ari-arian na may nag-aalalang ekspresyon. Georgia, may isang matandang babae na dumaan kahapon na nagtatanong tungkol sa'yo. Gusto niyang malaman kung kakaiba ba ang kilos mo kamakailan. Sinabi kong, mukha ka ngang mas masaya at mas relaxed kaysa dati. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Claudia at sa kanyang nakatagong banta. Nakinig si Lucy na may lumalaking galit. Hindi ka panipaniwala, bulalas niya.
Ang subukang ipadeklara kang incompetent dahil ayaw mong ipamigay ang pera mo ay ang pinaka-absurdong narinig ko. Ang pinaka-ikinaiinis ko, sabi ko, ay ang tunay nilang paniniwala na may karapatan sila sa pera ko. Hindi nila ito tinitingnan bilang aking ari-arian. Tinitingnan nila ito bilang kanilang mana na binayaran ng maaga. Alam mo kung anong kailangan mo, sabi ni Lucy na may pilyang ngiti. Kailangan mong lumabas at i-enjoy ang kalayaan mo. Kailan ka huling gumawa ng isang bagay dahil lang gusto mo? Tama siya. Napakaraming taon kong ginugol sa pamumuhay ayon sa mga pangangailangan at hiling ng iba na nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na gumawa ng isang bagay para lang sa personal na kasiyahan. May 5 araw na cruise na aalis sa susunod na Miyerkules, patuloy ni Lucy. Dapat kasama ko ang kapatid ko pero kinailangan niyang mag-cancel dahil sa mga isyung pangkalusugan. Gusto mo bang sumama sa akin? Agad akong natuwa sa ideya. Kailan ako huling naglakbay para magliwaliw? Kailan ako natulog sa isang kama na hindi akin, kumain sa isang restaurant nang hindi kinakalkula ang gastos o simpleng nag-relax nang walang patuloy na pagkabalisa sa susunod na krisis sa pananalapi ni Ryan? Gustong-gusto ko, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Noong hapong iyon, nag-book kami ng cruise. $1,500 bawat tao para sa 5 araw, all-inclusive. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng ginastos ko sa huling bakasyon ni na Ryan at Dana. Ngunit sa pagkakataong ito, para ito sa sarili kong kasiyahan, linggo ng umaga habang inaalam ko kung anong ipapake para sa cruise, tumunog ang doorbell. Si Ryan lang mag-isa sa pagkakataong ito. Mukha siyang pagod, malalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, gusot na damit, isang desperadong ekspresyon. "Ma," sabi niya na may basag na boses. "Parang awa mo na, kailangan nating mag-usap. Walang Dana, walang sigawan, ikaw at ako lang." Pinapasok ko siya, ngunit pinanatili ko ang aking emosyonal na distansya. Natutunan ko ng kilalanin kung kailan ako minamanipula. "Ma, desperado na ako," simula niya. Due na sa Lunes ang insurance ng kotse at wala akong pera para bayaran ito. Kung hindi ko ito i-renew, hindi ako legal na makakapagmaneho. At kung walang kotse, hindi ako makakarating sa trabaho. "Magkano ang insurance?" tanong ko. $250. "At magkano ang kinita mo noong nakaraang buwan?" $3,500. Pero ano Ryan? Pero may mga gastusin kami. Ang upa, pagkain, mga utility. At saan pa napupunta ang pera ninyo? Natahimik siya sandali. "Ma, hindi mo ba naiintindihan? Mahal ang mabuhay." "Mahal ang mabuhay kapag meron kang lifestyle na hindi mo kayang tustusan," sagot ko. "Sabihin mo sa akin ang isang bagay, anak. Magkano ang ginastos ninyo sa mga restaurant noong nakaraang buwan?" "Hindi ko alam. Siguro..." "Magkano ang ginagastos ninyo sa mga streaming service, gym membership, food delivery app?" "Iba yon, ma. Mga pangunahing pangangailangan yon." "Mga pangunahing pangangailangan ang streaming services?" Sa modernong mundo, oo. Hindi ka pwedeng mamuhay na parang ermitanyo. Nandoon ang pangunahing problema. Tunay na naniniwala si Ryan na ang mga luho ay mga pangangailangan. At ang mga tunay na pangangailangan ay responsibilidad ng iba. "Ryan," sabi ko ng mahinahon, 35 taong gulang ka na. Mayroon kang college education, may trabaho ka. Bakit hindi mo kayang bayaran ang $250 na bill ng insurance ng kotse? Dahil walang natitira pagkatapos ng lahat ng iba pa. Kung ganoon, bawasan mo ang lahat ng iba pa. Hindi ganoon kadali. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang bawasan ang mga gastusin. "Bakit hindi? Bakit? Kitang-kita na siyang naiinis. "Dahil meron kaming buhay na kailangang panatilihin. Isang buhay na hindi ninyo kayang tustusan. Pero palagi kang nandyan para tulungan kami." At yun na ang hubad na katotohanan. Hindi siya humihingi ng pansamantalang tulong. Inilalatag niya ang itinuturing niyang karapatan niya. Sa isip niya, ako ay isang permanenteng bahagi ng kanyang istrukturang pinansyal, hindi isang ina na paminsan-minsan ay nagbibigay ng suporta. "Ryan, may itatanong ako sa iyo at gusto ko ng tapat na sagot.
Sa loob ng 10 taong ito, nakagawa ka na ba ng tunay na budget at sinubukang mamuhay gamit lamang ang iyong sweldo? Natahimik siya. Naisip mo na bang lumipat sa isang mas murang apartment? Katahimikan. Naisip mo na bang kusang loob na bawasan ang mga gastusin para hindi mo na kailangang humingi sa akin ng pera? Ma, hindi makatarungan ang mga tanong na yan. Hindi makatarungan? Hindi makatarungan na tanungin ang isang 35 taong gulang na adult kung sinubukan na niyang mamuhay ayon sa kanyang kinikita? Hindi mo naiintindihan ang pressure na dinaranas namin. May mga expectations si Dana. Ang mga kaibigan niya ay may partikular na paraan ng pamumuhay. Hindi kami pwedeng magmukhang mahirap. At kailan mo isinaalang-alang na mahalaga ang aking mga expectation at ang aking pressure sa pananalapi? Sa unang pagkakataon sa pag-uusap, ganap na natahimik si Ryan. Nakikita ko sa kanyang mga mata na may pinoproseso siyang hindi pa niya naisip noon. Ma, sabi niya sa wakas sa mas malumanay na boses, hindi ko naisip, hindi ko alam na nararamdaman mo ang pressure. Talaga? Hindi mo ba naisip kung paano ko kayang tustusan ang lifestyle ninyo habang kumakain ako ng munggo at kanin? Hindi mo ba naisip kung bakit hindi ako bumibili ng mga bagong damit para sa sarili ko, pero laging may pera para sa mga emergency ninyo? Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Akala ko gusto mong tumulong sa amin. Akala ko iyon ang paraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal. At iyon nga, Ryan, pero ginawa ninyong obligasyon ang pagmamahal ko. Ginawa ninyong expectation ang aking kabutihang loob at sa huli, ginawa ninyong katatawanan ang aking sakripisyo. Ma, ang sinabi ni Dana ang huling patak na nagpaapaw sa baso pero matagal nang napupuno ang baso sa loob ng maraming taon. Umiyak si Ryan nang tahimik sa loob ng ilang minuto. Nang sa wakas ay magsalita siya, iba na ang boses niya, mas matured. Anong pwede kong gawin para ayusin to? Magsimula ka sa pagbabayad ng sarili mong insurance ng kotse. Umupo si Ryan sa sala ko ng halos 1 oras pagkatapos ng aming pag-uusap. Hindi na kami gaanong nag-usap, ngunit nakita kong may nagbago sa kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tila tunay siyang nagre-reflect sa kanyang pag-uugali sa halip na naghahanap lang ng paraan para makuha ang gusto niya. Nang sa wakas ay umalis siya, sinabi niya, Ma, hahanap ako ng paraan para bayaran ang insurance at magkakaroon tayo ng seryosong pag-uusap tungkol sa aming mga gastusin. Hindi ko siya lubusang pinaniwalaan, ngunit kahit papaano ay parang isang unang hakbang ito tungo sa pagiging matured. Lunes ng umaga, habang nag-iimpake ako para sa aking cruise sa Miyerkules, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Si Dana iyon, ngunit ang tono niya ay ganap na naiiba sa ginamit niya sa mga nakaraang araw. Georgia, sabi niya sa isang mahinahong boses, alam kong naging tensyonado ang mga bagay sa pagitan natin. Pwede ba tayong magkita para magkape ng walang Ryan, walang drama, tayong dalawa lang? Pumayag ako, mas dahil sa kuryosidad kaysa sa anumang pag-asa ng pagkakasundo. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa mall. Dumating si Dana na mas simpleng manamit kaysa karaniwan, walang mamahaling alahas at designer na damit na karaniwan niyang isinusuot. Mukha siyang pagod, ngunit mas mapagkumbaba rin. Georgia, simula niya pagkatapos naming umorder ng aming mga kape, gusto kong taos-pusong humingi ng tawad sa sinabi ko noong nakaraang linggo. Ito ay malupit, walang galang, at ganap na hindi nararapat. Anong nagpabago sa isip mo? Tanong ko ng direkta. Sa totoo lang, ang kahihiyan sa restaurant, pero hindi lang iyon. Sa mga nakaraang araw, kinailangan kong harapin ang katotohanan ng aming pananalapi nang wala ang iyong suporta. At may napagtanto akong nakakatakot. Ano iyon? Nawala kaming ideya kung paano mamuhay ayon sa aming kinikita. Nabubuhay kami ng maraming taon na parang mayaman kami dahil ikaw ang pumopondo sa pagkakaiba ng aming kita at ng aming mga gastusin. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong nagbigay si Dana ng isang tapat na pagmumuni-muni sa kanyang sitwasyon sa pananalapi. Kahapon, patuloy niya,
Umupo kami ni Ryan at gumawa kami ng tunay na budget gamit lamang ang aming mga sweldo, walang tulong mula sa labas. Alam mo ba kung ano ang aming natuklasan? Sabihin mo sa akin na halos doble ng kinikita namin ang ginagastos namin. Doble, Georgia. Hindi lang kaunti, kundi doble. At palagi mong sinasagot ang pagkakaiba. At ano ang gagawin ninyo ngayon? Kailangan naming gumawa ng malalaking pagbabago. Ang apartment kung saan kami nakatira ay nagkakahalaga ng $1,200 kada buwan. Sa aming pinagsamang sweldo, dapat ay $800 lang ang binabayaran namin. Kailangan naming lumipat. At sang-ayon ba si Ryan dyan? Tumanggi siya nung una, pero nang makita niya ang mga numero sa papel, wala siyang nagawa. Kakansilahin din namin ang mga membership, serbisyo, at ganap na babaguhin ang paraan ng aming pakikisalamuha. Huminto si Dana para uminom ng kanyang kape. Georgia, may gusto akong itanong sa'yo at sana maging tapat ka sa akin. Kailan ka nagsimulang maghinanakit sa aming pagdepende sa pananalapi? Nagulat ako sa kanyang direktang tanong. Sa tingin ko, unti-unting lumaki ang hinanakit, pero nagkristal ito nang mapagtanto kong hindi lang ninyo inaasahan ang aking tulong, kundi itinuturing ninyo itong isang karapatan. Kailan yon? Noong huminto na kayong humingi sa akin ng pera at nagsimula na lang kayong gumamit nito. Noong naging normal na bagay ang mga additional card. Noong ang aking ipon ay naging inyong automatikong emergency fund. Tumango si Dana na may hitsura ng hiya. Tama ka. Sa isang punto, huminto kaming tingnan ka bilang isang taong tumutulong sa amin at nagsimula kaming tingnan ka bilang isang yaman. Eksakto. May paraan pa ba para maayos natin ang ating relasyon? Tanong ni Dana sa akin. Magiging ganap na tapat ako sa'yo. Wala na ang relasyon na mayroon tayo noon. Ang relasyong iyon ay nakabatay sa isang hindi napapanatiling dinamika kung saan ako ang nagbibigay at kayo ang kumukuha. Kung gusto nating bumuo ng bago, kailangan itong nakabatay sa ganap na magkaibang pundasyon. Anong uri ng pundasyon? Paggalang sa isa't isa, kalayaan sa pananalapi sa inyong panig, at isang relasyon kung saan ang aking halaga ay hindi natutukoy sa aking pakinabang sa ekonomiya. Natahimik si Dana sa loob ng mahabang sandali. Nangangahulugan ba iyon na hindi mo na kami tutulungan kailanman? Nangangahulugan ito na kung kailangan ninyo ng tunay na tulong sa isang tunay na emergency pagkatapos ninyong mapatunayan na kaya ninyong mamuhay ng responsable sa sarili ninyo, pwede nating pag-isipan. Ngunit ito ay magiging tulong, hindi isang permanenteng subsidy. Gaano katagal naming kailangang patunayan ang aming kalayaan? Hindi ito isang pagsubok na may deadline, Dana. Ito ay isang pagbabago ng buhay. Kung kaya ninyong mapanatili ang isang balancing budget, mamuhay ayon sa inyong kinikita, at bumuo ng sarili ninyong emergency savings, kung gayon ay naipakita ninyo ang tunay na financial maturity. At ang aming mga bakasyon, ang aming mga labas sa mga mamahaling restaurant, iyon ay mga bagay na kailangan ninyong paghirapan sa sarili ninyong trabaho, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga tao. Mukhang labis na nabigla si Dana. Georgia, hindi ako sigurado kung alam namin kung paano mamuhay ng ganyan. Kung gayon, oras na para matutunan ninyo. Mayroon kayong edukasyon, mga trabaho, at mga kakayahan. Ang tanging kulang sa inyo ay ang motivation para maging independyente. At kung mabigo kami, kung gayon ay mabibigo kayo bilang mga responsableng matatanda. Natututo mula sa inyong mga pagkakamali. Ngunit kahit papaano ay mabibigo kayo bilang mga amo ng inyong sariling mga desisyon, hindi umaasa sa iba para lutasin ang inyong mga problema. Tinapos namin ang aming mga kape sa isang mapag-isip na katahimikan. Habang tumatayo kami para umalis, sinabi sa akin ni Dana, Georgia, alam kong hindi nito naaayos ang lahat, pero gusto kong malaman mo na may natutunan akong mahalaga ngayong linggo. Ano iyon? Na ang pagiging isang adult ay hindi lang tungkol sa pagiging nasa hustong gulang. Ito ay tungkol sa pag-ako ng responsibilidad ng isang adult. At kami ay naglalaro lang ng pagiging adult habang ikaw ang nagdadala ng mga tunay na responsibilidad. Iyon ang pinaka-matured na pagmumuni-muni na narinig ko mula sa kanya.
Noong gabing iyon, habang tinatapos kong mag-impake para sa aking cruise, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Hindi ako nawala ng pamilya. Iniwan ko ang isang nakalalasong dinamika na sumasakit sa aming lahat. Kung tunay na gustong magbago ni na Ryan at Dana, kailangan nilang patunayan ito sa gawa, hindi sa salita. Noong Martes, nakatanggap ako ng text message mula kay Ryan. Ma, kumuha ako ng personal loan para bayaran ang insurance ng kotse. Nakahanap na rin ako ng mas murang apartment. Lilipat kami sa susunod na buwan. Gusto ko lang malaman mo. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit ito ay isang bagay. Isang maliit na hakbang tungo sa kalayaan na labis nilang kailangan. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog. Alam na sa susunod na araw ay sisimulan ko ang aking unang tunay na personal na pakikipagsapalaran sa loob ng maraming dekada. Ang cruise ay isang revelasyon. 5 araw ng paggising kung kailan ko gusto, pagkain ng kahit anong gusto ko, at paggawa ng mga aktibidad dahil lang nagdudulot ito sa akin ng kasiyahan. Si Lucy ay naging perpektong kasama sa paglalakbay. Independyente, masaya, at ganap na walang drama sa pamilya. Sa barko, nakilala ko ang ibang mga babae na kaedad ko na dumaan sa mga katulad na karanasan. Sa isang hapunan, isang babae na nagngangalang Elaine ang nagsabi sa akin kung paano inubos ng kanyang 3 adult na anak ang kanyang retirement fund bago niya sa wakas sinabing, "Tama na." Isa pang babae, si Isabel, ay natuklasan na ginagamit ng kanyang anak ang kanyang credit card para magsugal online. Ang pinakanagulat sa akin, sabi ni Isabel habang pinapanood namin ang paglubog ng araw mula sa deck, ay ang mapagtanto kong hindi ako nag-iisa. Akala ko ito ay isang problema na natatangi sa aking pamilya. Ngunit lumalabas na may isang buong henerasyon ng mga magulang na hindi alam kung paano tumanggi sa aming mga adult na anak. Pagbalik ko sa bahay noong Linggo, nakaramdam ako ng pagkabago. 5 araw na walang isang tawag na humihingi ng pera, walang pagkabalisa sa pananalapi, walang patuloy na pasanin ng paglutas ng mga problema ng iba. Para itong pag-alala kung sino ako bago ako naging bangko ng pamilya. May ilang mensahe sa aking answering machine, ngunit sa aking sorpresa, wala sa mga ito ang isang desperadong hiling ng pera. Tumawag si Ryan ng 2 beses para lang malaman kung ligtas akong nakauwi mula sa biyahe. Nag-iwan si Dana ng isang maikling mensahe. Sana nag-enjoy ka sa iyong cruise. Gusto naming marinig ang tungkol sa iyong karanasan kapag may oras ka. Lunes ng umaga, bumisita si Lucy na may dalang kape at pastry para marinig ang lahat ng detalye ng biyahe. Habang nag-uusap kami sa aking patio, nakita kong pumarada ang kotse ni Ryan sa aking driveway. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na bumaba ka agad at tumungo sa aking pinto, umupo siya sa kotse sa loob ng ilang minuto. Nang sa wakas ay tumunog ang doorbell, iba ang kanyang ekspresyon. Tila siya kinakabahan, ngunit mas matured din kahit papaano. "Ma," sabi niya nang buksan ko ang pinto, "alam kong kararating mo lang mula sa iyong biyahe, pero pwede ba tayong mag-usap sandali?" Pinapasok ko siya. Tahimik na nagpaalam si Lucy at bumalik sa kanyang bahay. "Ma, gusto kong sabihin sa iyo kung ano ang ginawa namin ngayong linggo," simula ni Ryan. Lumipat kami ni Dana sa isang mas maliit na apartment. Nagbabayad kami ng $400 na mas mababa sa upa kada buwan. Ano ang pakiramdam mo sa pagbabago? Sa totoo lang, mahirap noong una. Mas maliit ang apartment, nasa isang hindi gaanong magarbong lugar. Pero pagkatapos ng ilang araw, may napagtanto akong mahalaga. Ano iyon? Na nakakatulog ako nang mahimbing alam na binabayaran namin ang lahat gamit ang sarili naming pera. Wala na akong patuloy na pagkabalisa na hindi alam kung paano namin sasagutin ang mga gastusin sa susunod na buwan. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong nagsalita si Ryan tungkol sa pagkabalisa sa pananalapi mula sa kanyang pananaw. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na maaaring stressed din siya sa hindi pagiging sustainable ng kanyang lifestyle.
Kinansela din namin ang mamahaling gym membership at nag-sign up sa isang basic na nagkakahalaga ng 1/5 ng presyo, patuloy niya. At nakahanap si Dana ng part-time job tuwing weekend para makakuha ng dagdag na kita. Nagtatrabaho pa si Dana? Oo, at ideya niya iyon. Sabi niya gusto niyang mas aktibong mag-ambag sa aming pananalapi sa halip na namamahala lang ng pera na galing sa ibang lugar. Nagulat akong marinig na si Dana ang nagkusa nito. Ma, gusto ko ring formal na humingi ng tawad, hindi lang sa nangyari 2 linggo na ang nakalipas, kundi sa lahat ng mga taong ito. Hindi ko namalayan na tinatrato kita na parang isang ATM sa halip na aking ina. Anong nagpa-realize sa'yo nito? Noong kailangan naming gumawa ng aming unang tunay na budget, napagtanto kong wala akong ideya kung magkano talaga ang gastos sa pamumuhay. Sa buong adult life ko, nabubuhay ako ng higit sa aking kinikita dahil ikaw ang sumasagot sa pagkakaiba. Huminto si Ryan at tinitigan ako ng direkta sa mata. Ma, gusto kong malaman mo na ang mga nakaraang araw na ito ang una sa loob ng maraming taon kung saan tunay kong nararamdaman na isang adult ako. Gumagawa ng sarili kong mga desisyon, nilulutas ang sarili kong mga problema, responsable sa sarili kong mga kahihinatnan. At ano ang pakiramdam nito? Nakakatakot, pero nakapagpapalaya rin. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang daladala ko hanggang sa binitawan ko ito. Bigat? Ang bigat ng pagkaalam sa kaibuturan na hindi ako tunay na independiyente. Ang bigat ng pagkaalam na nabubuhay ako sa isang kasinungalingang pinansyal. Ang bigat ng pagkaalam na ang aking lifestyle ay nakadepende sa pagsasamantala sa kabutihang loob ng aking ina. Malalim na tumama sa akin ang mga salitang iyon. Sa loob ng maraming taon, akala ko, ako lang ang nagdurusa sa dinamikang iyon. Ngunit lumalabas na nagdadala rin si Ryan ng guilt at pagkabalisa. Ma, alam kong wala akong karapatang humingi sa'yo ng anuman pagkatapos ng lahat ng nangyari, pero may gusto akong hilingin sa'yo. Sabihin mo. Sa tingin mo ba magkakaroon pa tayo ng normal na relasyon? Isang relasyon kung saan ako ang iyong anak na bumibisita sa'yo dahil mahal ka niya, hindi dahil may kailangan siya. Naantig ako sa tanong dahil ipinahihiwatig nitong naiintindihan niya ang pagkakaiba. Ryan, pwedeng magsimula ang relasyong iyan ngayon kung gusto mo. Palagi kong ginustong magkaroon ng isang anak na bumibisita sa akin dahil nagmamalasakit siya sa akin, hindi dahil ako ay kapaki-pakinabang. Kung ganoon, gusto mo bang dumating kami ni Dana para mag-lunch sa linggo? Magdadala kami ng pagkain, kami ang magluluto at magkakasama lang tayo. Gustong-gusto ko yan. Pagkaalis ni Ryan, umupo ako sa aking sala at pinagnilayan ang lahat ng nagbago sa loob ng 2 linggo. Nawala sa akin ang aking papel bilang tagapagligtas sa pananalapi ng aking pamilya, ngunit may nakuha akong mas mahalaga, ang aking paggalang sa sarili at ang posibilidad ng isang tunay na relasyon sa aking anak. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Mr. Coleman para magtanong tungkol sa pagbabago ulit ng aking huling habilin. Pagkatapos ng pag-uusap kay Ryan, gusto kong isaalang-alang ang isang ibang diskarte. Sa halip na parusahan siya ng permanente, nagpa siya akong lumikha ng isang huling habilin na nagbibigay gantimpala sa ipinakitang pagiging matured sa paglipas ng panahon. Miss Whitlock, sabi ng abogado, iniisip ninyo ang isang tiered na huling habilin batay sa pag-uugali. Eksakto. Kung magpakita si Ryan ng tunay na kalayaan sa pananalapi sa loob ng 2 magkasunod na taon, maaari siyang makatanggap ng mas malaking bahagi. Kung ipagpapatuloy niya ang pattern na iyon sa loob ng 5 taon, isa pang mas malaking bahagi. Ngunit kung babalik siya sa kanyang mga dating gawi, babalik tayo sa orihinal na plano. Ito ay isang matalinong istruktura. Hinihikayat nito ang pangmatagalang personal na paglago. Habang binababa ko ang telepono, napagtanto kong sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinaplano ko ang aking hinaharap batay sa pag-asa sa halip na takot. Pag-asa na tunay na natuto at lumago ang aking anak. Pag-asa na maaring gumaling ang aming relasyon. Pag-asa na ang aking mga huling taon ay mabubuhay ng may dignidad at paggalang.
Lumabas ako sa aking patio at tumingin sa mga bituin. Sa di kalayuan, narinig ko ang tunog ng fountain na ipinalagay ko sa aking hardin noong nakaraang taon. Isang maliit na luho na pinahintulutan ko lamang sa aking sarili pagkatapos ng maraming taon ng pag-aalinlangan kung karapat-dapat ba akong gastusin ang perang iyon sa aking sarili. Ngayon alam ko na ang sagot. Palagi akong karapat-dapat na tratuhin ang aking sarili nang may parehong kabutihang loob na ipinakita ko sa iba. Inabot ako ng 68 taon para matutunan ang aral na iyon, ngunit sa wakas ay natutunan ko ito at hindi ko na ito malilimutan kailanman. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagsulat pa ako ng mga kwentong tulad nito. Maraming salamat in advance. Kayo naman, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ng taong ito? Gustong-gusto kong marinig ang inyong mga iniisip. Kaya, i-drop ninyo sa mga komento. Palagi akong curious na malaman kung ano ang nasa isip ninyo. Oh, at sabihin ninyo sa akin kung saan ninyo narinig ang kwentong ito. Kung gusto ninyong makarinig pa ng mga kwento ng buhay na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Marami pang naghihintay para sa inyo. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.